Akala natin, patay na si Bangag, di ba? Well, speculation. But ngayon, sasagutin natin. Dahil ang daming lumalabas. Actually, pinagtyagaan kong panoorin yung araw ng mga pagtatraidor. Marami kasi nagsasabi na recorded yung video, clone si Bangag, ito ay video from 2025 or peke. Bakit ba tayo nakarating sa ganitong sitwasyon? Bakit ang daming gustong mamatay si Bangag? Bakit natin siya kinukulam every 3 a.m.? Kasi ito ay out of desperation ng taong bayan, out of pagkamuhi dahil sa ginagawa nilang pambubudol sa atin. Ganito kasi yan. Sino ba ang nagsimula ng pagpapakalat ng fake news? Hindi ko sa inyo kinonfirm na patay na si Bangag. Binabwisit lang natin si Bangag, kaya nga 'di ba sabi ko sa iyo mag-live siya, kasi dito hindi tayo nagpapakalat ng fake news, okay? Si Maharlika vindicated. So hindi tayo nagpapakalat ng fake news ever since. Madalas, binubwisit lang natin ang mga kalaban. Kaya nga sinabi natin, patay ba siya o buhay? Buhay, wag niyong buhayin ng Bangag. 'Di ba? Clone o buhay? Kasi may mga nababasa ako kung patay ba o buhay si Bangag. Sabi ng iba na I think he's resting outside the country. Now, it's impossible that he will in the country with all the money he corrupted from the Philippines. Okay, here's my honest take. Una, balikan muna natin yung, kaya tayo nagtatanong, di ba ilang beses si Bangag nawawala, di ba? Tumutuloy yung sipon, di nararamdaman, yung gilagid niya, dumudugo. At tapos inamin ni Kulasa Castro na sabi nga maximum level of pain. Sinasabi nga natin diyan, sukdulan ang pain niya due to diverticulitis na inamin naman nilang may sakit. So sabi nga ni kaibigan ko, shout out kay Spokes Harry Roque na base sa 1987 Constitution, Article 7, Section 12. Naalala ko kasi pag nag-memorize ako, Article 7, Section 12, iniisip ko yung 7-11 plus 1 equals 12 para maalala ko siya. So, kanina nakinig ako sa kanya. Article 7, Section 12 na ang sinasabi dyan, na karapatan ng taong bayan na malaman ang karamdaman ng isang Pangulong Bangag o hindi man kung ano yung kondisyon ng kanyang pangangatawan, lalo na kung may ganitong klaseng mga spekulasyon. Kasi nga, sinungaling itong mga hinayupak na ito. Nung naglabas sila ng picture ni Bangag na bloated pa yung mukha niya, then, fake na fake, obvious na obvious. Kaya, di ba, ano ang sabi ko sa inyo? Ginagago tayo. Kumbaga, pinapadama yung taong bayan para mag-speculate, para sabihin niyo, kumbaga binibait niyo para sasabihin, oh patay na si Bangag, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, kakasuhan nila ng fake news. So, okay, basahin natin. Article 7, Section 12, in case of serious illness of the President, the public shall be informed of the state of his health. The members of the cabinet in charge of national security and foreign relations and the chief of staff of the armed forces of the Philippines shall not be denied access to the President during such illness. Kaya maraming mga magagaling na mga abogado na nag-cite ng batas na yan dahil nga mismo inamin naman nila na may diverticulitis si Bangag, maximum pain. Kahapon lang sinabi yan ni Colasa Castro. Ngayon, ang sabi ng iba, patay na si Bangag. Meron pa ngang oras. Hindi ko kinaya talaga. Kaya ang mga tao ay nagsasabi ng mga ganon. Yung iba, walang kaalam-alam, galit lang talaga dahil sa sobrang hirap ng buhay natin sa Pilipinas. Sabi ko, dahil hopeless na at wala na talagang tiwala sa Bangag administration. At ito ay kalayaan ng mamamayan. Kung tayo ay, actually, pwede nga natin siyang gurgurin sa isip natin eh. Ako, inisip ko na nga lang, gabi-gabi, gurgur na siya eh, na hindi na siya humihinga. Kasi they cannot control kung ano yung emotion natin, kung ano yung feelings natin. Sabi ko nga, pwede kitang pwede kong gurgurin si Bangag sa pamamagitan ng aking kaisipan. Ginurgur na kita. Walang pwedeng pumigil sa nasa isip mo. Walang pwedeng pumigil kung sabihin kong kukulamin mo siya. Although sa paningin ng lahat, hindi yan masama mo, Marlica. Nag-wish ka ng kamatayan. Hindi masama yun. Lalo na kung demonyo ang wini-wish mo. Sabi ko, masama kung nag-wish ka ng kamatayan sa mga taong gumagawa ng kabutihan. Pero kung si Bangag ang i-wish mo na magurgur, sabi ko nga, gurgurin. Kung ako maging secretary of gurgur, gurgurin ko silang lahat kapalit ng buhay ko. Hindi ako manghinayang sa buhay ko kapalit ng libu-libong buhay ng mga kawatan. But, okay, kailangan natin straight ang ating mga usapin dito. Dahil ang sabi ko nga, sabi nyo, clone ba siya o buhay? Dahil nga may president, mayroon nang nangyari nung panahon ni Marcos Sr. na nagda-dialysis. May sakit na, ikinubli nila sa taong bayan. So, mana-mana talaga sila. Now, here's the thing. Clone ba
yung nakita natin kanina. Ako napanood ko kasi pinagtiyagaan ko. Sabi ng iba, pwede talagang, sabi nila pwede daw maging clone dahil nga patay na nga daw si Bangag, ganyan-ganyan. Ako, sa personal observation ko, buhay pa si Bangag. At yung sinasabi na yung video na pinresent nila kanina, ang RTVM lang ang nag-cover noon, yung video na pinresent nila, may mga nagsasabi na 2025 pa daw yun. So, ang ginawa ko, binalikan ko, kasi may mga nagsasabi kasi sa akin, Miss Maharlika, syempre mga reporting ninyo, tinitignan natin, ano yan, recorded lang yan, replay lang yan. So ito, nung nakaraang taon, si Bangag ay walang shades. Okay? Chairperson Regalado Jose Jr. Okay, hindi natin siya i-play ng buong buo. Pinapakita ko lang sa inyo ang katotohanan. Last year, ang bisita nila from the US ay nung time na yon, ang isa sa mga panauhin ay si Deputy of Chief Mission na si Robert Ewing or Ewing. I think Ewing ang bigas dyan. Tignan nyo to 50. Okay? Ito. Tignan nyo. Tignan mo Tignan yung itsura niya. Let us hear the message of the Deputy Chief of Mission, Embassy of the United States of America, Mr. Robert Y. Ewing. Okay, so tignan ninyo. Okay? Excellency President Ferdinand Marcos Jr., Honorable Secretary Teodoro, Ambassador of Japan, and all other distinguished guests. Okay. Pansinin natin. Mga kababayan, para magkalinawan tayo, pansinin nyo yung kanyang suot. Okay, yung kanyang salamin, blue. Kanina, ito 2025 to Okay? So nakita nyo yung gown niya, yung kanyang barong, nakita nyo may line na ganyan, di ba? Nakita nyo yan? Para lang tayo magkalinawan. May line. Ayan si Deputy of Chief Mission, Robert Ewing. Alright? So, yan siya. That was 2025. Tignan natin yung date para magkalinawan tayo. Ayan, nakita mo, Araw ng Kagitingan, 2025. Pakinggan pa natin ng konti para bongga. Good morning. It is my honor to represent the United States on this important day. Okay, it's my honor. Ako. Ngayon, punta tayo sa 2026. Kanina. Okay, 2020. Ito yung kanina. Okay, 24. Hanapin natin si Robert. Okay. Message of Mr. J. the First, Okay. AI, Embassy of the United States of America, Mr. Robert Y. Ewing. Charge d'Affaires na siya. Okay, from Deputy of Chief Mission, nag-iba na yung kanyang posisyon. Nakita niyo, narinig niyo kanina, di ba? Pakinggan natin ulit. Well, this time, let us hear the message of Mr. J. the First, AI, Embassy of the United States of America, Charge Mr. d'Affaires. Robert Y. Ewing. Siya pa rin ang representante ng American, pero this time, hindi na siya Deputy of Thank Chief you. Mission. Good morning, Your Excellency President Marcos, Okay. Excellency Secretary Teodoro, Okay, tingnan niyo, distinguished guests. Okay. Ayan. Kaya kailangan to emphasize natin. Nakita ninyo? So, yung gown niya, gown na naman ako, yung kanyang ang kanyang suot, okay, ang kanyang barong iba na, wala nang line. Tapos kung mapansin niyo, dalawa yung mikropono, isa lang, okay? Ay, yung sa kabila, yung kanina, isa lang. Ito, 2026, dalawa yung phone. Ay, microphone. Right? So, dito, mga kababayan, balikan uli natin. Ay, teka, wait. Puntahan naman natin, hindi natin pakinggan lahat ng sinabi niyan. Puntahan naman natin ngayon si Japanese ambassador. Siya pa rin kasi. Noong 2025, the same persona ang nagsalita. Okay. Tignan natin yung Distinguished guests. Okay. Tignan natin. Tignan na natin yung kanyang barong. Nakita niyo yung barong niya. Okay? Kailangan maging mapanuri. Yan yung barong niya. That was today. Okay? That was today. Then, ang 2025, ito lang ang gagawin natin, palitan lang natin yan, girls. Mga achi, okay? Mga palangga. Ito yon 1 year ago. Day. Okay? So, we'll see, nasa na siya, yung ambassador ng Japan. Alright. Tingnan baka kung nagpalit siya ng Okay, nagpalit ba siya ng barong? Tingnan natin ito. Okay? On this solemn occasion,
we come together, Parang iba na yung barong niya, no? Junior. Okay, tingnan natin. Honorable Secretary of National Defense, Okay, Gilbert tingnan natin, may flag siya dito. Ba, nakita nyo? Ayan yung barong niya. Oh, observe nyo na lang. May flag siya dito sa kwelyo niya. Balikan nga uli natin yung ito pala yung 2025, sorry. Ito yung 2025, may flag siya sa kwelyo niya. Balikan uli natin yung 2026. Okay, linawin nyo yung mga mata. Ito yung kanina. Ladies and Oh, gentlemen, mo baliktad na, di ba? magandang mga po sa inyong lahat. Iba na yung nakalagay. Nakita nyo, iba na. So meaning, mga kababayan, iba na nasa left na siya ngayon, kanina nasa right. Okay? Ako, ang observation ko, may chance siya na AI ang damit. Alright. Okay. So syempre, iba-iba yung observation. Ako yung observation ko, may honest observation, mga kababayan, is legit yung video. Okay? Kasi may seremonyas, hindi siya 2025. So binalikan ko rin yung 2022, 2023, ganyan, binalikan din natin. So legitimate yung video na buhay pa si Bangag, unless na lang kung talagang magaling sila mag-clone or something. Pero syempre, mga kababayan, mas okay kung ma-interview siya ng mga media personalities. Ma-interview talaga siya na makita na talagang itong date na ito, ganyan-ganyan. Kasi maraming hindi nga nako-convince dahil na sa kagagawan na rin nila na si Ling Satanas ay nagpo-post ng video in the past. Yes, sabi ni Chari, mataba siya sa video. Na-notice ko rin yan. Okay? Na mataba siya sa video. Di ba? Payat na siya. So, hindi nga din ngayon, nag-base ako doon sa video ngayon at video ng 2025. Mirrored siya. Well, kaya nga, ang request natin, dapat magkaroon siya ng press conference na magsalita siya na actual talaga na siya ay ngayong date na ito, ngayong April 9, na kinakausap siya ng media. Di ba? Mahilig naman siya magpabida sa media. Yun ang punto de vista natin. Clone ba siya or hindi? Well, marami talagang magdududa. Clone ba yung ipinakita or hindi? Marami kasi katulad ninyo. Pumunta si Yumi. Si Yumi taga Bataan. So kung pumunta si Yumi at nakita niya na dalawang mata niya and I trust her, buhay siya. Yun nga lang, hindi nyo maiaalis sa ating mga kababayan na mag-isip tong AI daw dahil talagang ang dami mga AI na lumalabas na akala mo makatotohanan. The best talaga kung magkaroon siya ng press conference at magpa-interview siya sa mga reporters. Kaya nga ang mga tao ay galit na galit kay Bangag. Bakit marami ang nagdarasal na si Bangag ay magurgur na? Anong ipinapahiwatig natin? Kasi sukang-suka na dahil wala naman talaga silang napapanagot dito sa flood control project na gusto nilang kalimutan dahil sila mismo ang mastermind. Wala nang tiwala ang taong bayan sa kanila dahil nga dito hindi pa naman nauubos ang old supply ng krudo, ng gas, ng LPG ay nakipagsabwatan na ang mga bangag sa oligarko. Kaya ang mga tao under sa crisis na nararanasan nila sa kahirapan and out of desperation na ang last resort na lang ng tao ayaw umalis ni Bangag dahil sa kabila ng dinisclose na ng kanyang kapatid na siya talaga ay addict. So, ito yung reason kung bakit tayo desperate, kumbaga, desperado ang mga tao. So, ang last resort ng taong bayan, sana magurgur na lang siya or kukulamin ko siya every 3 a.m. At nagde-demand tayo ng accountability sa mga pinagagawa nilang fake news. Sobrang sakit ang nararamdaman ng taong bayan nakahirapan, kaya nga ang last resort na lang na sana magurgur na lang siya. Lalo na ngayon, tumaas ang gasolina, tumaas ang mga bilihin, din ang sweldo ng tao, hindi naman tumaas. So the reason why ang tao galit na galit, gusto-gusto na ng mga tao na magurgur na si Bangag. Then nagmensa-mensahe siya, anong sinasabi niya doon? Anong pinagsasabi niya na magkaisa tayo sa gitna ng krisis? Na siya, asawa niya, mga anak na pamilya ni si Martin Tambalusos, silang pamilya at mga kasabwat nila ay nagkakaisa sa pagnanakaw sa kaban ng bayan.